Alright, so good morning mga kanatik. Medyo may problema na naman tayo. Ayan, yung gulong natin sa harap, flat na naman. Actually kahapon pag uwi ko, hinanginan ko na to. Then na-observe ko kaninang pagpapasok ako ng kahapon, pagpasok ko ng alas 7 ng gabi, flat na naman siya. Ayan. Then pinahanginan ko ulit. Then pagpasok ko na naman ng alas 7, hinanginan ko na naman. Ano? Kuha nyo ba? So parang ganun, dalawang beses ko na siya pinahanginan. Then ngayon nahanginan ko na naman siya. Hopefully wala namang major na problem dito sa ano natin, sa gulong natin, para iwas gastos. So pahanginan muna natin siya para makauwi lang tayo. Right. So chinek naman namin to, wala naman siyang butas kahapon. Or wala namang tama yung gulong natin. Sadyang malambot lang talaga siya, oh. Bakit kaya? So yun na nga ulit, ulitin ko lang, medyo magulo kanina eh. Kahapon pag uwi ko ng ganitong oras, flat na siya. So hinanginan ko rin siya dito. Then pagpasok ko ulit kinagabihan, flat na naman. So hinanginan ko siya ulit. So ngayon pag uwi ko na naman, flat na naman siya ulit. Doon sa pinagpatingnan ko, chinek niya kung may butas or kung napako or what, eh wala naman, kumbaga clear naman. Pero nung dinaw-daw namin siya sa tubig, nakita namin parang may singaw yung pinakagilid. Right, so pero dadalhin ko siya ngayon dun sa legit na vulcanizing shop na talagang pinagdadalahan ko ng mga gulong ko. Right. Grabe, umaaraw, umuulan. So pag ganyang instances na malambot yung gulong mo, hinay-hinay lang sa pagdadrive, kasi mahirap kontrolin yung pinakamanibela natin pagka yung mga ganong insidente o problema. Dahan-dahan sa pagdadrive para kahit papano makontrol nyo yung nang maayos yung inyong manibela. Alright. Then hanap na kayo ng pinakamalapit na vulcanizing para mapahanginan nyo yung gulong nyo, para makauwi kayo ng maayos sa uuwian nyo. So napahanginan na natin yung atin. Abot na to ulit hanggang makauwi tayo. Then papacheck na natin siya ngayon. Sana lang talaga, walang maging malaking problema or may remedy dito sa ganitong problema. Alright, so balikan ko kayo mga kanatik mamaya pagka nasa vulcanizing shop na tayo. A few inches later.
Kaya sa akin. Oh. Masakit ba? Ikaw sineta yan. Balik ko na lang. Thank you. Alright, so tapos na mga kanatik. Pag iba yun, basta na lang ilalagay yung sealant. Kasi sealant din ang remedyo namin kahapon doon sa pinagpatignan ko. Sealant 130. Kakarga na lang niya yun. Hindi tulad nung dito sa kakilala natin, 100 lang yung sealant. Then tingnan nyo naman, talagang lilinis niya pa yung loob. Then ang sabi niya nga is parang kalahati lang yung nilagay na sealant. Hindi ko na rin matandaan kung kalahati nga lang ba o isang buo yung nilagay. At saka medyo buo-buo na rin siya. Then ganun din, sealant din ng solusyon. So hopefully observe natin hanggang mamaya. Hindi natin ba agad-agad i-upload yung video natin. Gusto ko yung kahit pa paano no-obserbahan ko yung ginawa o nangyari dun sa ating gulong. Right. So nakita niyo dito may parang tagas dyan, may singaw. Then yun nga, hopefully kayanin ng sealant. Right. The next day. Alright, so good morning mga kanatik. Bali, quick review lang tayo dun sa ginawa nating o dun sa pina-repair o pinaayos natin na singaw dun sa gulong natin sa harapan. Bali yung pinakasingaw niya dun sa pinakagilid, ano. Bali parang kulang na or expire na yung pinaka-tire sealant na nilagay natin nung una. Kaya ang nangyari is kinargahan siya ng bago. Pero bago niya kargahan, syempre unang-una chinek niya muna yung gulong natin. Then nilinis niya yung pinakaloob. Yan, kiniskis niya. Then tsaka niya nilagyan ng hangin at nilagyan ng tire sealant. Alright. So sa susunod na video, ang gagawin naman natin is magkakarga tayo or papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng tire sealant. Lalagyan natin yung likuran natin kasi wala pa tong tire sealant mula nung nagpalit tayo ng gulong Alright. So far so good. Wala na siyang problema ngayon, hindi na siya sumisingaw. Kaya kung kayo, bali ang nagastos ko nga pala doon is 100 dun sa tire sealant, then 30 pesos dun sa pinaka labor. Ayan. So check up, linis, then yung pagkakarga ng tire sealant. So yun lang mga kanatik. Hopefully kahit pa paano may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. So kung ganun yung problema ng gulong nyo, huwag kayo basta-basta mag-worry, kasi may remedyo pa naman. Alright, so hanggang dito na lang mga kanatik. So you know the drill. So kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated sa mga video vlog na i-upload pa natin. Yan, so once again, akong inyong lingkod, Click Natik, signing off.